Kamusta mga tol? Eto na, Pogi versus Pangit. Offense versus defense sa West Finals. Papaluka versus Pusakat. The Megastar versus Langgam. Kanino ka ba dapat kumusta sa mga yan? Timberwolves versus Mavericks preview. Tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, first five, pasok! Sa Mavericks, si The Megastar, si Papaluka, si Roy Jones Jr., si PJ Wash, tsaka si Sander Gafford. Sa Wolves naman, si Mike Conley Rayson Camera, si Langgam, si Jaden McDonald, si Pusakat, tsaka si Capre. Ito, tingnan muna natin yung matchups mga tol, no? Doon kasi sa huling laban nila, actually, wala pa noon sa Mavericks sina PJ Wash tsaka si Sander Gafford eh. Pero eto syempre yung unang matchup no? Si Jaden McDonald, siya yung magbabantay kay Papaluka. Best perimeter defender ng Timberwolves laban sa pinaka-poging player ng Mavericks. At yun na po nako, maraming pagkakataon doon sa huling laban nila ha. Bigla na lang ito tinirahan ni Pogi ng 3 points eh. Shoot! Ay, buta na lang Pogi. Hindi naman nakakapagtaka yan mga tol, no? Kasi mahilig naman talaga mag 3 points si Pogi Papaluka eh. Puro 3 points kaya sa akin eh. Pero napansin nyo dyan ha, puro contested talaga yan ni Jaden McDonald's, no? Ganyan po sure na mangyayari dyan mga tol. Pwede naman mabayaan talaga ng Timberwolves sa solo-solo lang yung depensa dyan eh, no? Pero yan no, shoot! Pero for sure mga tol, ang Mavericks naman magbibigay palagi ng screen niya kay Papaluka para makakawala naman siya kay Jaden McDonald. Tulad niya, tinan niyo si Langgam yung bantay, kaya-kaya. Lamang na lamang si Papaluka sa pugian dyan. Ay! Ayan nga, tinan niyo, stagger screen pa nga para makakawala talaga eh, no? Kung mapapansin niyo dyan, si Slomo sumalubong sa ilalim tapos iniwanan niya yung weak side corner. Ayan, shoot! Ay! Kung kay Capri naman yung pa-screen tulad niyan, for sure drop coverage palagi ang gagawin niya kay Papaluka. Hahabol nga si Jaden McDonald sa ganyan, no? Shoot! Na kung magpapalitan ng tao, ilalabas na ngayon si Jaden McDonald, diba? Ang magbabantay naman kay Pogi dyan, syempre si Walker naman ngayon. Eto, bad matchup talaga to para kay Walker eh, no? Yari talaga siya sa kapugian ni Papaluka. Ay! So kung ako yung Timberwolves mga tol, hindi ko gagawin yan eh, no? Mas okay pa siguro si Langgam na lang pabantayin mo kay Papaluka kaysa kay dito kay Walker eh. Shoot! Ay! Kung doon sa Nuggets ginawa nila to, pwede pa kay Mahal Murray, diba? Pero dito kay Papaluka, nako, mas Dax tsaka mas Pogi si Papaluka dyan. So no match talaga kay Papaluka yan. Ay! Hoy, like mong hype ka. Ano na? Mag-like ka na. Isa, dalawa. Mag-like ka na. Pero ito mga tol, siguro kay Megastar pwede yung si Walker eh, no? Pero kay Papaluka, tingin ko lalamunin talaga ni Papaluka yan eh. Megastar 4-3, patay ka dyan. Now yung isang ginagawa ng Timberwolves mga tol, si Capre gusto nila palagi nasa ilalim, di ba? Para makatulong palagi sa ilalim eh. So ito ngayon ang nangyayari, si Pusakat napapaswitch ngayon kay Papaluka. Ang tanong maganda ba yung matchup na yan para sa Timberwolves? Actually tingin ko, oo, maganda yan eh, no? Kaya nga ginagawa talaga nila, nagswitch talaga si Pusakat kay Papaluka eh. At ideal talaga yan para sa Wolves mga tol, no? Kasi kung si Pusakat yung magbabantay kay Papaluka, malamang hindi sila magdo-double team dyan eh kapag ganyan eh, no? Shoot! Kahit yan, tingnan niya mga tol, tumigil na talaga sa paghabol si Jaden McDonald, diba? Pinabayaan lang niya si Pusakat magbantay eh. Pero ayun, shoot! Now, ang posible pang gawin ng Timberwolves mga tol, ilagay nila si Capre kay PJ Wash, diba? Para hindi siya ngayon malagay sa pick and roll defense. Ang tanong gagawin ba taga-screen ng Mavericks si PJ Wash dahil dyan? Parang gagawin nila pick and pop na ganyan, diba? Tingin ko hindi nila gagawin yan mga tol eh. Pero ang for sure na gagawin ng Timberwolves, kagaya ng ginawa nila sa Nuggets, ganyan, tingnan nyo iiwanan nila palagi yung weak side corner para makatulong sila palagi sa loob. At dyan na ngayon papasok ang opensa ni PJ Wash. Kasi mga tol, kung tataas ang pwesto ni Capre na ganyan, no? Sasaluhin syempre ng iba yung roller. Ayan, tingnan nyo, open talaga yung corners kapag ganyan, diba? At palaging dyan nakapwesto si PJ Wash eh. Megastar 4-3, patay ka dyan. Nakantan ng mga tol, kailangan bang i-double team ng Timberwolves si Papaluka? Kagaya ng ginawa nila kay Joker. Ang laki kasi ng pagkakaiba mga tol eh, no? Kay Joker kasi ang double team nila sa poste nangyayari eh. Dito kay Papaluka, pag dinouble team mo to sa perimeter, ayan, ganyan, tingnan nyo ayun, napasahan na nga roller, points in the paint na yan. Kasi para sa akin mga tol mas mahirap mag-double team mo kaya mag-trapping defense sa perimeter. Tingnan nyo kasi pwede mag 2-man game lang yung Mavericks dyan eh. Mau-open na yung shooters nila kagad. 4-3, tungkab naman yan. Pero yung si Roy Jones Jr. mga tol sa last 3 games sa Mavericks, 8 out of 16 niya sa 3 points, 50% eh. At tapos si PJ Wash naman, sa last 5 games sa Mavericks, 21 out of 46, 45.7%, napakataas eh. So isang napakalaking sugal talaga sa Timberwolves kung gagawin nila yan, mag-double team sila sa perimeter kay Papaluka. Mahirap yan. Kasi tingnan nyo ang layo niya sa ring mga tol tapos mag-double team ka, di mangyayari niyan kapag naipasa yan 4 versus 3 na kagad yun. Tapos ang hirap bumalik kasi nga galing ka sa malayo eh. Malaking advantage siya kagad sa Mavericks yun kapag ganyan. Dak!
Kaya kung narinig nyo kanina, sinabi ko, di ba, malaki yung pagkakaiba niya sa double team na ginagawa nila kay Joker dati. Kasi yun, sa loob yun eh. Mas madali bumalik kapag ganun. And open na naman tuloy, 4-3, tungkap naman yan. So ang tanong gagawin ba yung double team ng Timberwolves? Based sa percentage mga tol, tingin ko hindi nila gagawin yan eh. Pero yan, ganyan, kita nyo, si Riley Reid, nakaabang lang, di ba? Yan ang gagawin nila mga tol. Inatake close out, nice naman. Okay pa isa, tingnan nyo, nakaabang na si Riley Reid, di ba? Kumbaga, soft double team lang ang gagawin nila. Tinira na ako ni Papa Luka, 4-3, shoot! So imbis na sa perimeter sila mag-double team, ang gagawin nila, tutulong na lang sila palagi sa loob na ganyan kapag sumalaksak na si Pogi. Ayan, ang dami. Nice pass, Papa. Istupos tuloy yan. Now kay Megastar naman, 100% sure ako silang gamang tatao dyan eh. Pero ito mga tol, si Capre, naka-drop coverage palagi yan, di ba? Yan, delikado yan para sa Timberwolves mga tol. Ayan patay ka dyan. Kung naalala niyo yung mga breakdown natin doon sa laban nila sa OKC, hindi nagda-drop coverage ang OKC kay Megastar. Bakit? Kasi ayan, tinan nyo magaling yan sa pull-up 3 points patay ka dyan. So itong si Capre mga tol, hindi pwede yung tatauhan niya yung ginagamit ng Mavericks sa taga-screen. Kaya most likely, si PJ Wash ang tatauhan ni Capre kasi yayariin talaga ni Megastar yan. Doon sa huling laban nila, actually, sangkatutang na best nangyari to Nag-drop coverage palagi si Capre kay Megastar. Ano nangyari? Halos hindi sumabli si Megastar doon Yung patay na naman O pa, tinan si Capre, ang baba niya, di ba? Nag-pick and pop ang Mavericks, libre-libre kasi nga, napakababa nga kasi ni Capre. Roy Jones Jr., 4-3, patay ka dyan. So kung ako ang coach ng Mavericks mga tol, kung si PJ Wash ang tatauhan ni Capre, ang gagawin ko doon, hindi ko siya gagawin tambay lang sa corner. Ang gagawin ko, siya yung gagawin ko taga-screen palagi para madala palagi si Capre sa pick and roll, tapos mag-drop coverage palagi yun, di ba? Habang si Megastar ay may hawak ng bola, di toda sila doon. Nakita mga tol, si Mike only race on camera, itatago palagi ng Wolves, diba? Most probably kay Roy Jones Jr. Pero pag yan ako sa switch, todas talaga yan. Ulam yan kay Megastar mga tol. So dapat, wag basta-basta pumayag yung Timberwolves na mag-switch lang, diba? Or else, kakainin talaga ng Mavericks yan. So ang best option talaga nila dyan, silang gam talaga Kaya sumabay sa bilis, tsaka mas matangkad pa yan kay Megastar. Ayan baon sa pansitan. Now sa Timberwolves naman mga tol, unang problema na Mavericks, sino ang tatao kay Pusakat? Si PJ Wash ba o si Sander Gafford? Popost yan ni Pusakat yung mga yan, di ba? Kung naalala nyo laban sa Nuggets, every time maliit yung bantay ni Pusakat, anong ginagawa niya? Poste kagad siya, di ba? Ganon din malamang ang gawin niya dito sa Mavericks. Ang problema, 6'6 lang si Roy Jones Jr., 6'7 lang si PJ Wash. Panigurado mahihirapan pareho kay Pusakat sa poste yung mga yon. So kung ako Timberwolves, yan ang gagawin kong unang option ko sa opensa. Ipasa palagi yung bola kay Pusakat sa poste, di ba? Lamang talaga siya dun wala siyang kamatch dun paano ngayon tol kung gawin natin si Sander Gafford yung magbabantay kay Pusakat? Actually, problema yun kapag ganon. Sa rebounds, si Capre sa ilalim So yun ang pinakamahirap na matchup talaga para sa Mavericks mga tol. Pag maliit ang binantay mo kay Pusakat, aatakihin ka niyan. Pag malaki pinambantay mo niyan, si Capre naman ngayon poproblemahin mo sa ilalim. Kasi kung sa laki lang ang pag-uusapan natin, obvious naman talaga mga tol. Lamang talaga ang Timberwolves sa Mavericks, di ba? Ang lalaki niya mga yan dak-dak. O yan, tingnan nyo, pinapost yan ni Capre si Papa Luka, di ba? Pogi naman talaga si Papa Luka, pero syempre, hindi talaga niya kaya si Capre sa ilalim. Ang laki ang kanto niyang hayop na yan At yung ginagawa pa ng Timberwolves, palaging dalawa malaki nila sa loob, di ba? Ayan, pamalit nila si Riley Reid, ang laki rin Dumobot team na nga Mavericks, sinira pa rin, baon sa pansitan. Pero yung tatlong malalaki ng Timberwolves mga tol, si Capre, si Pusakat, tsaka si Riley Reid, di ba? Actually, si Sander Gafford tsaka si Derek Ramsey Lively, sila lang yung pwedeng dumipensa dyan Pero hindi naman kasi pinagsasabay ng Mavericks sa loob yung mga kaya lugi talaga sila sa laki dito. So malamang na makita natin palagi, meron tayong makikita mismatch sa isa sa malalaki ng Timberwolves. Traveling na nga, hindi pa nga pinituhan Actually, nung last game mga tol, pinantao pa nga ng Mavericks si Papa Luka kay Pusakat Pero I don't think ngayon, gagawin pa to ng Mavericks sa series na to Patay ka dyan. Kasi aggressive na talaga si Pusakat laban sa Nuggets, ang galing So hindi yan pwedeng daanin mo na sa pagkapogi yung depensa mo dyan. Todas ka dyan. Pati actually offensive rebounding, kahit nga yung Nuggets nahirapan sa Timberwolves, diba? Ito pa kay Mavericks, mas malilitong mga to. O yan, tingnan nyo Timberwolves, pasukan talaga sa rebound Kahit nandyan pa actually si Sander Gafford para sa Mavericks, for sure, ganyan pa rin palagi ang gagawin ng Timberwolves. Na dapat lang naman talaga nila gawin kasi nga para magamit nila yung laki nila, diba? Si Riley Reid, tak-tak! Pero yan mga tol, trade-off yung ganyan kasi tingnan nyo yung Timberwolves, ang dami talaga rumi-rebound sa loob, diba? Pag yan na-rebound nila, di okay, lamang sila kapag ganon. Pero pag yan hindi nila na-rebound, toda sila dyan. Kailangan nila bumaba agad sa depensa, diba? Para mapigilan nila ngayon yung fast break naman ng Mavericks. Na doon naman sa laban ng Nuggets, nakita naman natin, palagi naman nakakabagan ng Timberwolves sa depensa
So anong pwedeng gawin ng Mavericks dyan mga tol? Ang most likely na mangyayari dyan, kagaya ng ginawa ng OKC. Binibigay nila palagi yung weak side corner para makatulong sila ngayon sa loob. Kahit yung Timberwolves, ganyan ginagawa nila depensa kadalasan, di ba? Kaya expect nyo mga tol, maraming tira sa 3 points sa corner, ganyan o, 4-3, patay ka dyan. Kasi walang no choice talaga ang Mavericks dyan. Mas maliliit sila no? Kailangan talaga nila gawin yan. Si Megastar tsaka si Papa Luka, kita nyo pag naipasok ng Timberwolves yung ganyan corner 3 points, di okay. Pero mga tol, ang problema kasi dyan, nakita natin labas na Nuggets, hindi consistent ang Wolves sa corner 3 points. Sa Game 7, actually mataas dun 7 out of 14 sila dun, 50% sila dun Pero sa Game 4, 3 out of 9 lang sila sa corner 3 points. Sa Game 3, 1 out of 7 lang sila sa corner 3 points. So hindi talaga consistent no? Kaya I think talagang ibibigay ng Mavericks yung corner 3 points kasi pag hindi nila ginawa yan, bubugbugin talaga sila ng Timberwolves sa loob. Tapos kay Langgam naman mga tol, most likely yung babantay dyan, si Roy Jones Jr. Diba? Sinalaksak nice naman. Lamang dapat si Langgam dyan mga tol kasi hindi naman elite defender yung si Roy Jones Jr. Pag nagkapalitan naman ng tao, si Green-minded naman yung magbabantay dyan kasi kailangan mga tol, athletic yung magbabantay kay Langgam, diba? Hindi pwede yung mabagal, hindi pwede yung maliit kasi kakainin ka talaga ni Langgam. Malbilis dyan ole up yan. Pero kahit lamang pa si Langgam dyan pareho mga tol hindi sila dapat makontento dyan lang Ang dapat kunin nila palagi si Papa Luka, di ba? Yan yung katakihin dapat nilang gap sa depensa. So kung sino yung binabantay ni Papa Luka, most likely si Jaden McDonald's, di ba? Siya dapat yung magbigay ng screen kay Langgam. Para mangyari, makuha palagi switch si Pogi at matake palagi siya ni Langgam. At tanong ino-double team ba kagad ng Mavericks si Langgam? Tingin ka mga tol, hindi kagad no? Pero kung makapanalo siguro ng dalawang laro yung Timberwolves, tingin ko yun, doon na magsisimula yun Sa loob, oo, kailangan talaga tumulong kay Langgam. Pero yung ganito sa labas, tapos double team na kagad para ipasa lang niya yung bola, tingin ko hindi muna nila gagawin yung ganyan Ang tingin kong gagawin nila, kakapain muna ni Coach Kid dyan kung kaya ba nilang bantayan ng solo-solo lang silang Gam kasi mahihirapan sila lalo sa loob kapag dinoble team nila yan Tsaka ito pa pala mga tol, itong pick and roll ni Mike Conley sa camera, diba? Deadly rin to 4-3, patay ka dyan. Tingin ko ito, makakarami talaga to ng tira sa labas kasi hindi pwede mabayaan ng Mavericks yung loob nila. Ganyan, tingnan nyo Buenas lang yan, nabututan ni Royce Jr. yan no? Pero ilang beses niya magagawa yan sa 10 tira, baka isang beses lang At tapos sa bench naman mga tol, 4 na players na kadalasang ginagamit ng Mavericks. Si Green-minded, si Derek Ramsey Lively, si Boy Tigas paminsan-minsan, at saka si By the Way. Paminsan-minsan, ginagamit din nila sa dating ex mo, diba? Sa Timberwolves naman kadalasan 3 lang Si Walker, si Larry Lee, at si Slow-Mo. At tingin ko mga tol, lamang ang bench ng Timberwolves kaysa sa Nuggets. Bakit kanyo? Kasi si Riley Reid mga tol, napaka-consistent talaga no? Kaya nga siya yung 6 man of the year, samantalang paminsan-minsan lang pumutok yung isang player galing sa bench ng Mavericks. So yan mga tol kung matchup lang ang pag-uusapan, lugi talaga yung Mavericks dito Lamang sa laki yung Wolves, tapos meron pang pandepensa yung Wolves kina Papa Luka tsaka kay Megastar. So para magkaroon ng chance sa Mavericks dito mga tol, kailangan pumutok talaga yung 3-pointers nila or else lalong mahihirapan sila Papa Luka tsaka si Megastar sa depensa ng Timberwolves. At kung uhulaan ko yun mga tol siguro 1 o 2 laro lang mangyayari yun Kailangan talaga sina Papa Luka tsaka sina Megastar, sila yung bumuo talaga sa team nila para magka-chance talaga sila sa Timberwolves. At tapos talo pa sila sa bench, diba? Kasi si Riley Reid nga nandun At dahil dyan mga tol ang magiging hula ko dito, ang Timberwolves ang malamang na mananalo sa series na to 4-1 o kaya 4-2. Ayaw mo maniwala? Di wag! O yan pang himagas, maglagay mga hitar ni Bolang Kristal.